Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Sinasabi nyo, pastor, na marami kayong makapangyarihang kaibigan. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga kasuklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sa hearing na isasabi na kayo, maglalabas kami ng iba pang mga testigo. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad, ng pisikal na pang-aabuso sa mga mismong tagapagsunod nila. Kagaya ba naman ng paglagay ng sili sa mata at ari at pagbagok ng ulo sa pader, ng sapilitang panggagamit sa mga bata na manlimos sa kalsada. Kung mapatunayan sa hukuman na totoo, these all constitute charges of child abuse, serious physical injuries, and even human trafficking, which warrants life imprisonment. Di po nakakagulat na ito mismo ang kinakaharap ng kaso ni Ginoong Quiboloy sa Estados Unidos. Ito daw, si Ginoong Quiboloy, ay mahilig palibutan ang sarili ng mga magagandang babae. Yung mga choir sa likod niya, puro magaganda. At itong mga photos na ito ay public photos na galing sa internet at sa media. Mayroon po tayong documentation ng mga babaeng taga-Ukraine na paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Quiboloy sa paniniwalang ang pakikipagtalik sa kanya ay pagsasakripisyo para sa Diyos Ama. Sila ay kasama din sa choir ni Quiboloy. Panoorin po natin ang mga video na ito. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first congregation here in Ukraine. So they were trying me to that I will also join them. They've been like trying to get me in also to the kingdom. What year did you go to Davao? Oh, I think it's 2012. Okay, and then can you tell me how you became a pastoral? I became pastoral maybe like maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had the preparation for there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's like late at night, somebody called me and they said that Pastor Quiboloy, like he's waiting for you, he's calling. So I didn't like think anything, and then when Pastor Quiboloy called me, like he was asking me if I will become a pastoral, and he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was like very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrifice your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like you have to like sacrifice your body. You have to have a with him. Not right away that I was okay with that. It's like maybe 4 months more. Around what month did it start when he started? Maybe it's like summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and how long were you being used by Pastor Quiboloy? If it's from 2013, and then I left 2021. So it's like 8 years, I think.
And during that whole period, you were being used by Kibaloy. Yes. You also met the other pastorals, the other Ukrainian pastorals. Yes, all of us. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's not all the same. It's like he will sleep with someone like once or two times, and the Mm, other one they have to be like every week, like night. It's called night duty. Like okay. us, we've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have a, and I was crying. I said that I don't want, and Mhm. he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." I was about 21 years old. It was 2014. And Where did you stay? I stay in a dorm, like a building, separate building. And most of the people there was Ukrainian. Tell me how your relationship with Pastor Kiboloy developed or unfolded. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel everything like, oh, he's like me. No, there's nothing about that. And transfer me in one room. I live with the Jack Roy. She's pastoral and one of the closest, like she's very close to pastor. And I live with her in one room. And little by little, some girls like Jack Roy and other girls of pastorals are Filipino. They used to fellowship to me like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father? Like pastor, of course I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of. So what do you mean? I cannot understand, because I already sacrificed, and it's the life that I choose and I live, and I believe that this is God's way for me. So, and they were just like, even your body you can sacrifice. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. And I remember that time came, and Atejak came to me in the night, and she said, I want you to massage pastor's feet before he sleep. When Atejak called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I take a bath, I put this pajama and I'm crying, I'm scaring, and it's night, and they put me, because I never stay in pastor alone in the night, in the dark, and I was nervous. It was big room, and before room there is a little room. So Atejak lead me there, and she said, go in pastor's room. And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying, and pastor was waiting for me till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in his room. And I was like scary, and he said like, massage my feet here, 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 and then little by little, and I was very nervous, and it was dark, and suddenly he started to move my hands to put on his. He said massage here, and I said, oh my god, okay, and I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain, because I was nervous. If this is what happened, he just removed my clothes and have. Women below the age of 18 years old, were they also being used? Yeah, I didn't know about this for how many years till before I left Philippines. I heard from other, like, she's very close to pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about this pastor's ministry.
And she said, "Oh, you're crying that you're pastoral? At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old." This is time when I was like shocked. The next day when I heard this, that become a pastoral in 12 years old, I started to fight with pastor and ask why, is it normal? So, ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon magbasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si Elias Amanda. So, Miss Amanda, you have the floor. Good morning, Madam Chair. Attorney Ayan M. Entrina, appearing for alias Amanda. Salamat, Attorney Ayan. Yes, Miss Amanda, please proceed. Good morning, Honorable Chairperson Risa Hontiveros and other honorable members of the committee. Ako po si alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin na-idetalya sa affidavit. Isasubmit ko rin po ang affidavit na yon sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko po ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KJC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yun sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, "Oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido." Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC.
At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama. Malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako.
Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Pumaselan ito. Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ng pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi na nila na kami ay scholar.
nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang menor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. Pinapasalamatan ko ang committee ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. At higit, Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong pagdalo dito ngayong umaga at pagkwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyayakap ka po ng komite. Maraming salamat sa pagsalita mo. Kung maaari, ilang follow-up questions lamang, no? Patungkol dun sa salaysay ninyo. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, dahil paulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na, menor de edad ka, no? Nung simulan kang abusuhin ni Kibuloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa bang nakasama na menor de edad na close-in pastoral? Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang mga menor de edad ni Kibuloy. Opo, meron din po. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle po. Okay. So yung inner circle na pastoral, yun yung whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo, yan po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuuang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinetrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Okay. Ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa itong paulit-ulit ko ring narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din nung si alias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa likod. Okay, so basta... Hindi naman po lahat may hawak ng mic. Yun po. Okay. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay alias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo. Opo.
patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya. Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. Comsec,